Mga korap na public officials, militar at polis na convicted ang nais na maparusahan ng kamatayan sa bagong panukalang batas na isinusulong sa Kamara. Sa ilalim ng House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act na inihain ni Zamboanga City Representative Kaimer Adan Olaso, gagamit ng firing squad laban sa mga tiwaling opisyal na mahahatulang guilty mula sa Pangulo ng Pilipinas hanggang sa mga opisyal ng barangay. Sakop din ito ang ibang miyembro ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura, GOCCs, constitutional commissions at miyembro ng Armed Forces at Philippine National Police. Ang mga pasok na kaso sa death penalty ay graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Pero bilang bahagi ng safeguards laban sa pang-aabuso at pagsisiguro ng due process, ang mga mapaparusahan ng kamatayan ay ang mga kasong pinagtibay na ng Korte Suprema, sumailalim sa mandatory automatic review process at kapag nagamit na ng akusado ang lahat ng available legal remedies. Sabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, maituturing na most logical crime na marapat na isama sa death penalty ang plunder o pandarambong dahil may malinaw na pakinabang dito ang sangkot na opisyal. Nais din ni Barbers na managot sa death penalty ang nag-aangkat, nagpupuslit at may kinalaman sa pag-manufacture at produksyon ng iligal na droga. Tanggap naman ito ang pamamaraan ng death penalty sa panukala ni Olaso na firing squad para sa mga corrupt. Mas mabait daw ang ginagawa sa ibang bansa kung saan lethal injection lang ang paraan. Ngunit kung susuportahan ng mayorya ng mga miyembro ng Kamara at Senado ang firing squad, walang magiging problema para sa kanya. Ang punto lang ni Barbers na mas mahalagang usapin ay ang maibalik na ang death penalty basta't para sa karumal-dumal na krimen at pandarambong. Hindi na ito ang unang beses na may nagbalak na maghain ng death penalty bill para sa mga tiwaling government officials. Noong nakaraang taon lang, pinlano ni Representative Eddie Villanueva na maghain ng parusang kamatayan para sa mga nagnakaw na opisyal ng gobyerno na hindi bababa sa 100 milyong piso. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.